Unlad, Pilipinas. Ang Pilipinas ay sagana sa mga likas na yaman. Dahil hitik ito sa mga magagandang lugar at tanawin. Mas dumarami pa ngayon ang mga turistang pumupunta rito. Nakuhumaling ang mga dayuhan hindi lang dahil sa tropikal na klima ng ating bansa, kundi pati na rin sa ating mga pagkain. Pagdating sa mga exotic food at sumptuous delicacies, tayo pahuhuli at talaga namang karamihan sa mga ito dito lang sa Pilipinas matitikman. Kasabay ng pagdami ng mga turista sa ating bansa, ang paglago ng ating ekonomiya. Ang pag-usbong ng turismo dahil sa mga dayuhan ay nakapagbibigay ng kabuhayan sa marami nating mga kababayan. Gayunpaman, masasabing hindi pa ganun kaunlad ang tourism industry sa Pilipinas. Positibo ang pamahalaan na mas mapapaangat pa ito. Kaya layunin ng mga lokal na gobyerno, mas paigtingin pa ang kampanya sa turismo at maglunsad ng mga bago at iba pang programa upang mas mahikayat ang mga turista na bumisita sa ating bansa. Isa ang lalawigan ng Quirino sa mga pangunahing nagsusulong sa pagpapaunlad ng kanilang turismo. Isang landlocked province, ang Quirino ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa Cagayan Valley Region sa Luzon. Hango ang pangalan ng probinsya sa ika-6 na Pangulo ng Pilipinas na si Elpidio Quirino. Katulad ng bayan ng Cabarugis na kabisera nito, na ipinangalan naman mula sa yumaong kongresista ng Nueva Vizcaya na si Leon Cabarugis. Napapalibutan ang Quirino ng mga lalawigan ng Aurora sa Timog Silangan, Nueva Vizcaya sa Kanluran at Isabela sa Hilaga. Dati itong bahagi ng Nueva Vizcaya pero noong June 18, 1966 sa bisa ng Republic Act 4734, ihiniwalay ito at naging isang independent province. Ang Quirino ang itinuturing na pinakabagong probinsya sa Region 2. Maliban sa kabisera nito, mayroon pa itong nasasakupang 5 bayan, ang Aglipay, Difun, Madela, Nagtipunan at Saguday. Sa sukat na 2,323 square kilometers at populasyong mahigit 188,000 base sa huling datos, masasabing maliit lang na lalawigan ang Quirino. Subalit, malaki ang potensyal nito kung ecotourism ang pag-uusapan dahil nabiyayaan ito ng maraming mga scenic spots tulad ng mga magagandang landscapes, cave formations, rock towers, pristine rivers, lush forests, at marami pang iba. Dito sa province, aside po sa pagkakandak ng special events like motorismo, kami po ay aktibo na nagpo-promote sa ating mga kababayan through social media at sa ating pong mga interested na mga vloggers galing sa Manila, sa iba't ibang lugar. Kasama po natin sila sa pag-boost, pag-promote ng aming tourist attractions dito sa province of Quirino. Ang aming pong top destinations like Governor's Rapids sa Madela, Siitan Nature Park sa Nagtipunan, including Landingan Viewpoint, at ang aming Aglipay Caves and Campsite. And of course, ito pong kinakatayuan natin ngayon ay one of our top destinations din. Nasa Quirino Water Sports Complex. Ang Quirino hindi tumitigil sa turismo. Maraming hanapbuhay ay nakasalalay sa turismo. So this March 20, 21, and 22, itutuloy namin ang annual motorismo event. It's a motorcycle and motorsports festival na sa buong Pilipinas, dito lang yata ginaganap itong motorismo event sa Quirino Province. So, we expect a few thousand participants to join in this motorcycle festival.
Kung kayo po ay may-ari ng motor dyan, pwede kayo pumunta dito, scooter man yan, or big bike, o dirt bike, o kahit na depedal na bike, sumama na rin kayo dito, mag-enjoy lang kayo dito sa motorismo. Meron tong concert, meron tong tugtugan, may kainan, talagang masayang-masaya ang motorismo. Sa katunayan, nabigyan ito ng parangal ng Department of Tourism bilang Best Tourism Sports Event in the Philippines noong 2019. Dito lamang nakaraang taon, ayon sa Quirino Provincial Tourism Office, umabot na sa 350,000 ang mga turistang dumayo sa lalawigan at patuloy pang tumataas ang bilang. When we started motorismo 5 years ago, I had doubts because itong motor cycling, ito ay hobby ng mayayaman. Pero I'm surprised na hindi lang pala ito hobby ng mga mayayaman. Hobby ito ng lahat na nagmamahal sa kalikasan, nagmamahal sa kagandahan ng probinsya natin, sapagkat ang pinapasyalan ng mga motorcyclist sa Quirino ay yung kagandahan ng ating kalikasan. Nagtungo ang aming grupo sa bayan ng Nagtipunan. Ilang minuto mula sa sentro nito, matatagpuan ang landingan viewpoint na nasa Sitio 1, Barangay Pongo. Nasa tuktok ito ng bundok at ramdam na ramdam ang lamig dito, lalo sa madaling araw. Nagsimula itong dayuhin ng mga turista noong 2015. Ito lamang nakaraang Disyembre 2019, mas lalo itong naging tanyag dahil libo-libong turista ang dumagsa dito. Ang pinakamagandang oras ng pagpunta rito ay tuwing magbubukang liwayway dahil habang unti-unting lumiliwanag, dahan-dahan ding lalantad ang sari-saring mga bulaklak na nakatanim sa paligid. Ang landingan viewpoint, actually, nag-umpisa po yan siguro 5 years ago, but hindi pa siya ganun kasikat. At medyo sumikat po siya nung dumating yung Miss Asia Pacific, which doon po nagtanim yung mga beauties. Nag-start po yung viewing ng flowers noong just last December. So for just 1 week po na before end of December 2019, umabot po sa 29,000 persons po na dumayo doon. Maraming paraan kung paano mas makakahikayat at mapapalago ang turismo sa Pilipinas, tulad ng pagpapanatiling malinis sa ating kapaligiran. Malaking bagay din ang pagsasaayos ng mga lansangan, mahusay na pagpapatupad ng batas trapiko at pagpapanatiling maayos na mga pasilidad sa ating bansa. Importante rin ang Filipino hospitality, ang pagpaparamdam ng mainit na pagtanggap sa mga bisita. May isa pang napakahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin, ang pagiging reliable ng supply ng kuryente. Dito sa Quirino Province, malaki ang responsibilidad na ginagampanan ng Quirino Electric Cooperative o Quirelco sa 6 na bayan na nasasakupan nito. Nakita natin na in the past 5-10 years talagang naging dramatic ang improvement ng ating Quirelco board. So yung electrification natin is, kung di ako nagkakamali, 100% na in all barangays. So nasa sitio level na siya. And at sitio level, medyo malaki na rin ang accomplishment ng ating Quirelco. So kami nag-enjoy ng isang harmonious na electric cooperative na strong ang partnership with the local government unit and the local officials. So masaya-masaya kami sa serbisyo ng Quirelco. Gaya ng ibang maunlad na bayan sa iba't ibang parte ng ating bansa, malaki ang ginagampanan ng papel ng elektrisidad. Kung mahusay at consistent ang serbisyo ng isang electric cooperative sa mga commercial at household consumers, hindi suntok sa buwan ang inaasam na progreso.
Ang mandato ng National Electrification Administration, naggabayan ang mga electric cooperatives sa pagkakaloob ng serbisyo ng kuryente sa buong bansa ay hindi matatawaran. Kaya naman ang Quirino Electric Cooperative ay masigasig at buong pusong nagpapatupad ng programang elektrifikasyon sa mga liblib na sityo at barangay sa lalawigan. Dahil dito, malaki ang pasasalamat ng mga Member Consumer Owners o MCOs sa Kirelco. Lalo pang pag-iibayuhin ng kooperatiba ang anumang mga nakatakda nilang gawin upang maihatid ng mas mahusay at mas maayos ang inaasang serbisyo nila sa kanilang mga kamay-ari sa lalawigan. Our congressman and governors, yung si Governor Daquila Carlo Cua and Congressman Johnny Cua, ay sila na po yung mga leaders natin nung umupo ako ng 1989, anong pumasok ako dito noong 1989. So, magmula naman noon, kahit sino naman ang naging general manager, maganda naman yung relationship. Hindi lang po sa nasyonal, sa probinsyal, kundi pati na rin po dito sa municipal hanggang sa barangay level. Wala naman po tayong masasabi sa kanila kasi full support naman sila sa atin. Sumusuporta sa programa ng Rural Electrification Program, and at the same time, kami rin ay talagang lahat po ng mga activities ng provincial government ay laging mayroon po kaming imbitasyon. Dati ang kooperatiba natin ay maganda. Yung nadartan namin, maganda ang pamamalakad. Then pagdating namin, sinikap namin na maiangat ang kooperatiba na maging extra large. Nung naging chairman na ako, unang inano ko yung harmonious relationship ng board at saka management upang sa ganon walang sagabal sa pag-asenso ng kooperatiba. Halimbawa, yung mga gustong mangyari ng mga empleyado, aking tutugunan para sa ganon magkaroon sila ng inspirasyon sa pagtatrabaho. Ang National Electrification Administration o NEA ay patuloy na nagpapatupad ng kanilang mandato para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyang datos, umabot na sa mahigit 250 milyon ang bilang ng mga bagong connections ng kuryente na naipakabit noong nakaraang 2019. Nalampasan nito ang inaasang target na dapat lamang nilang kakabitan. Ayon kay Administrator Edgardo Masungsong, ito ay 27% mas mataas kumpara sa dapat lamang nilang nakatakdang kabitan na 400,000. Sa kabuuan ay 95% o 13,625,857 na ang nakakabitan ng mga bagong koneksyon sa 14,335,784 na potential consumers base naman sa pinakahuling census. Sa ngayon po, ang mga ko po dito sa Luzon, karamihan po matataas na po yung percentage nila. Kagaya po dito sa Kirelco, lumalabas po 97% na po ang percent of energization na po nila. Sa dati po kasing administration, bali nare-release po yung aming pondo, minsan medyo matagal din po. So far po ngayon sa bago pong administration, President Duterte, so lumalabas po na mabilis po kami mabigyan ng SEP funding para po sa lahat ng electric cooperative po. Sa ilalim ng programang Sitio Electrification Program ng ating gobyerno, dahil sa pondong inilalabas upang makabitan ang libreng koneksyon ang mga residenteng nasa liblib na mga lugar, na ipatutupad ng mas mabilis kumpara noon. Dito sa lalawigan ng Quirino, maging ang mga katutubong Aita ay napagkalooban na rin ng libreng pagkakabit ng kuryente. Malaki na nga ang ipinagbago ng kanilang pamumuhay, kaya naman ito ay isa sa mga ipinagmamalaki ng Kirelco. Kapag brownout po, agad-agad nilang idinideclare sa amin bawat isa sa lahat ng consumer na magkakaroon po ng brownout. Okay naman sa amin kasi
yung bayarin namin, nakikita namin na kung ano yung nakukonsumo namin, sakto lang din sa binabayaran namin. Okay naman. Maganda naman serbisyo nila. Madalas ba mag-brownout sa atin? Ay, bihira naman. Pag may lang. Ay, naayos mga schedule brownout lang naman. Pero sa madalas salita, satisfied naman tayo. Satisfied. Ang mga Aita ay mga katutubong kabilang sa isang pangkat etniko na nakatira sa kalat at liblib na mga bahaging bulubunduki ng Luzon. Itinuturing sila bilang mga negrito na may maitim na balat. Ang iba pa nilang mga katangian ay ang pagiging maliit, kulot ang buhok, malapad ang ilong at madilim ang kayumangging mga mata. Ayon sa kasaysayan, sila raw ang pinakaunang pangkat ng mga taong naninirahan sa Pilipinas bago pa man naganap ang pagdating ng mga taong Austronesyo. Dito sa Sitio Joryong, Barangay Disimungan, ang mga kababayan nating Aita ay maswerteng nabiyayaan ng libreng pagkakabit ng serbisyo ng kuryente sa tulong ng ating pamahalaan at ng Kirelco. Simula nang sila ay makabitan noong 2013, malaki na nga ang ipinagbago ng kanilang pamumuhay. Kung dati palipat-lipat lamang sila ng lugar at walang permanenteng tirahan, ngayon may mga sarili na silang bahay. Hindi man ito tulad ng mga tahanang nasa kabiasnan, di hamak na mas maliwanag naman ngayon ang kanilang buhay. Nung una, walang kaming tirahan na lugar. Palipat-lipat kami. Galing kami sa kabila, pupunta kami rito. Punta na naman sa kabila kasi wala kaming pwestuhan na maganda kahit sinusundan namin ng mga alingo, mga baboy damo, yun lang ang kinabubuhay namin. Nung walang kuryente, hindi kami magbabahay ng ganito. Doon sa tabing ilog kami bumabahay kasi maraming pagkunan namin ng pang-ilaw. Yung mga kuha ng kahoy po, sir. Mga tuyong kahoy, saka maggatong kami, yun lang ang ilaw namin. Wala pa yung flashlight na yan, wala pa. 2013, nagkaroon ng kuryente po rito sa lugar na ito. Maligaya yung mga tao, sir, kasi may beta, pag panuudan, may bayan naman sila na yung naglalabahan. Masing-masing lahat na nung hindi nakuha nung panahon ng hirap, nakukuha na ngayon, sir. Kaya maganda ang may kuryente pala. Noon ay sa gubat lamang o tabing ilog kumukuha ang mga Aita ng kanilang ikinabubuhay. Ngayon, ang iba sa kanila ay kasama na at katuwang ng lokal na pamahalaan sa pagproprotekta ng kalikasan. Isa si Avid Sanchez sa nabigyan ng pagkakataon para makaangat sa buhay. Mahirap ang maging isang mahirap, lalo na't malayo sa kabiasnan ang kanilang tirahan noon. Nangangarap lamang si Avid noon ng isang matiwasay na pamumuhay gaya ng kanyang mga kaklase at kaibigan. Umaasa na sana sa darating na panahon, ito'y kanyang mararanasan. 2006 po noon, doon po kami sa kabila sa bundok na naninirahan. Doon po kami lumaki mga bata. Ang ginagamit po namin doon, apoy lang at yung mga lighter na maliliit. Doon po namin inubos kapag karoon din kami ng kunting pangingisda. Doon mo namin binubuhos ang aming oras. Naiinggit ako sa mga ibang classmate ko na may kuryente kasi kung nanonood sila, ay gusto ko rin magkaroon kami ng gano'n. 7 years old ko noon, ay nakipagbarakadaan ako sa mga bata, kaibigan ko, nakikinood sa kapitbahay. Mandate naman po talaga namin ng NEA, total electrification po. So ito po, pinapabilis din po bawat electric cooperative. Kung maaari nga lang po lahat mapondohan. Kahit na malalayo po yung mga napupuntahan namin, na dito po sa Kirelco, sa sample ko lang po, isang sitio po, isang araw, talaga pong mahirap. Pero sabi nga namin, pag nararating po namin yung mga sitio, na nandun po yung mga household, nandun po yung mga consumer, masaya po sila. Although hindi man kami sa amin galing yung sa sarili namin, yung pondo, galing sa national government,
Pero mapipil niyo po, naging part po kami na nailawan po sila at naging masaya po yung mga tao. Gaya ng iba nating mga kababayan na hindi nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo, hindi ito naging hadlang kay Avid upang marating ang kanyang estado ngayon, kung saan ay tataguyudan niya ng maayos ang kanyang pamilya. Pagsusumikap at determinasyon lamang ang susi kung talagang nanaisin ng bawat Pilipino na maabot ang mga pangarap. Isang magandang ehemplo ang naging karanasan ni Avid dahil sa kanyang tibay ng loob at pagtitiyaga. Sa dakong huli, umani siya ng tagumpay. May pumasok dito na kuryente. Sabi ko sa misis ko mag-apply tayo. Nakapag-apply din naman kami. Andito na po yung mga nagkakabit ng kuryente. Maging masaya din kami doon kasi may ilaw, may binili din po kami ng mga appliances. Kagaya ng TV, electric pan, at meron na pong washing machine, and cellphone, laptop. At ako po ay napa-apply din ako sa tourism para bantayan ng protektahan ng kagubatan namin. Yun po nanggagalingan ng panggastos namin sa bill na kuryente. Mas masaya po ngayon kasi yung mga bata, hindi na sa kagaya namin noon na maitim na ang ilong sa pagsindi ng ilaw. Pero sa ngayon ay mga bata ay masaya sila kasi addict na po sila sa TV at mga ibang appliances. Kakaiba ang mga lupain o terrain sa lalawigan ng Quirino kumpara sa mga patag na probinsya sa ibang lugar sa Pilipinas. Kaya naman sa simula, hindi madali ang pagtatayo ng mga poste at pagkakabit ng mga linya sa malalayong sityo o barangay. Mano-mano ang pagbubuhat ng poste at kagamitan. Malayong lakaran ang kailangang sungin. Maipaabot lang ang kuryenteng inaasam ng mga residente. Yung terrain dito sa Quirino, talagang makikita natin na talagang may kahirapan. Lalo na sa mga parplang areas na ngayon, ng mga sityo-sityo. Ang isang problema doon, wala pang masyadong developed na daan. Nahirapan tayo sa mobilization, sa pagpunta, lalo na sa mga maintenance. Kahit motor nga, nahihirapan pa. Kaya ang kon namin doon, kadilakad. Kadilakad ang tawag namin doon. Maglalakad talaga yung mga lineman, mag-clearing, mag-maintenance, kasi talagang napakalayo na. Bilang NEIA representative, nag-inspect po kami, nagkakonduct po kami ng final inspection and acceptance po ng Sitio Electrification Program dito po sa Quirelco. Itong 2018, meron po silang 15 sitios na na-release po ng NEIA under po ng 2018 SEP subsidy. Ito po ay may amount na 17 point something million para po sa distribution line. At meron po silang 1.5 million na release ng NEIA para po sa house wiring. Lahat na po ng 15 sitios po ng Quirelco, so far po tapos na po namin yung sa inspection po. Lahat po completed and energized po. Mahirap nung walang kuryente, sir. Kasi mahal yung mga gas noon. Malayo pa ang pagbilian. Ganun kahirap, sir. Linalakad mo hanggang sa palengke, sir. Talagang masaya nung dumating ng kuryente kasi magpakuan ka ng mga iskindi, ganun. Hindi na masira yung mga ulam na bilhin mo. Ganun. Nung meron na ng ilaw, sir, meron lang kami nagpagkakitaan. May nakabila ng rep. Gumawa sila ng ice candy. Mahirap magkabit ng mga linya at poste ng kuryente sa mga liblib na sityo. Ikinalulugod ng mga lineman ng Quirelco ang anumang tulong na kanilang natatanggap mula sa mga residente at barangay nito. Dahil likas sa kultura ng mga Pinoy ang bayanihan, malaking ginhawa ito para matapos ang misyon ng Quirino Electric Cooperative. Isa sa mga nakinabang sa Sitio Electrification Program ng NEIA ay ang Sitio Conde at nakapanayam namin ang isa sa mga barangay kagawad nito na nagbigay ng pahayag ukol sa kung ano na
ang mga ipinagbago sa kanilang lugar mula nang magkaroon sila ng kuryente. Noong walang ilaw pa, sir, walang kahit yung may cellphone, bababa namin dyan sa baba na i-charge yung mga cellphone, ganon. Walang appliances kasi walang ilaw eh. Hindi namin makikita o manonood ng balita kasi walang TV. Wala lahat eh. Noong iakyat yung mga materyales, doon ako nagsimula tumulong sa mga bubuhat ng mga poste kasi hindi kayang wala pang sasakyan noon eh. Kalabaw yung ginagamit na naghihila at saka taong mga nagbubuhat ng poste ang iakyat namin dyan. Noon yung sa barangay hall namin, wala eh, hindi maganda. Yung umakyat yung ilaw, sir, medyo maganda ngayon eh. Kasi may ilaw sa loob ng barangay hall. Tsaka meron pang mga ibang gamit na mga computer. Ayon sa datos na ibinahagi sa amin ng Kirelco, umabot na sa humigit kumulang 6,500 ang mga recipients o konsumidores na napagkalooban ng libreng pagkakabit ng kuryente noong taong 2018. Ito'y patuloy pa ring madaragdagan sa mga susunod pang mga buwan at taon. So as of 2018, nag-start tayo ng Sitio Electrification Program releases ng NEA, 2011 pa. So this 2018, so meron na tayong more or less 6,500 recipients dito sa probinsya ng Quirino. Ang pondo ng SEP natin is around 15 million. Yung 2018 yon. Ang buhay ay parang matarik na hagdan. Ang bawat hakbang ay tila katumbas ng bawat yugto ng ating buhay. Habang tumataas ang mga baitang, bumibigat ang mga binti. Kinakailangan ang higit na tibay at pasensya upang makarating sa itaas na sumisimbolo ng mga gusto nating makamit sa buhay. Ganito rin ang bawat isa sa 121 electric cooperatives na nasa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hindi maiiwasan ang mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan sa hangaring maiangat ang antas ng buhay ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng elektrisidad. Matibay nila itong hinaharap ang mga suliranin, kaya sa bandang huli, nakakamit ang tagumpay at walang pagsisisi. Ang pinakamalaking challenge sa amin ay unang-una nung pagdating ko rito ay tinamaan na kagad tayo ng bagyo noong 1989, ang bagyong Tasing. Then during my stay, may mga bagyo pa rin na sumalanta sa atin, yung Harurot ng 2003 and in 2006 yung Queenie, 2011 is yung Kiel at saka Pidring, and in 2018 yung Typhoon Rosita. So yun yung mga challenges na doon bumagsak yung mga sales namin. Doon kami nagkaroon ng malalaking gastusin sa pagre-restore ng aming linya na nasalanta ng bagyo. Way back in 2009, nung naging OIC ako, OIC for Finance, naka-receive na yung kooperatiba natin ng demand letter coming from our power supplier. So naka-indicate doon sa sulat na yon, binibigyan lang kami ng few days na palugit para mabayaran namin yung 3 buwang pagkakautang namin that time. So 3 buwan kami hindi nakakabayad kasi nga mababa yung aming collection efficiency namin. Ilan lamang sa kadalasang pangunahing problema ng isang electric cooperative ay ang pagkakaroon ng mababang collection efficiency at mataas na systems loss. Ito'y challenging para sa kooperatiba. Subalit may mga estratehiya naman kung paano ito magagawa ng solusyon. Ang masusing pag-aaral at pamamalakad ng mga taong namumuno sa bawat departamento ay ang may makapagbibigay lunas sa mga suliraning ito. Mahusay na naisagawa ng Kirelco ang mga abot-kayang paraan upang ito'y tuluyang masolusyonan. Ang isang malaking challenge sa co-op na ito ay yung mataas yung system loss. So kailangan bigyan ng paraan yun para may baba yung system loss. Kasi
Ang system loss kasi yun yung nawawala sa ating sistema na hindi na papakinabangan. Binabayaran ng tao yan. Yung mga strategy na ginagawa ng technical noon, mayroon tayong mga rehabilitation ng ating mga linya, mayroon tayong mga replacement ng mga defective meters, and then isa yung pagtatayo ng substation. Mula noon na dumating ako dito sa Kirelco, naiisa yung substation, 5 MVA. Ngayon, ng year 2010, nakapagpatayo ang Kirelco ng isang 10 MVA substation para mapababa yung system loss. Nag-a-accumulate kami ng pera, whatever collection namin for 3 days, ina-accumulate namin yon, pinabayad namin agad-agad sa aming power supplier para naman sa ganon, makita naman nila yung desire namin na kahit papano na uunti-unti namin nababayaran. Hindi nga lang madali para sa amin yun kasi nga 3 months. What would you expect? Hindi namin agad-agad na maibigay yung bayad namin for 3 months power bill kasi nga napakababa noon ng aming collection efficiency. Mga around nasa 85%, 86% ganun lamang. Nagmi-meeting kami every month. Kinukuha ko sa Accounting, Budgeting, and Cashiering Division magkano ba ang kailangan ng kooperatiba for the whole month, and then gumagawa ako ng target. Pinag-uusapan namin monthly yon, how much would every sub-office should collect. And then, every month, minomonitor din namin yon, magkano ba ang nakolekta namin. Kung meron mang hindi nakakolekta ng kanilang target, so, nagbibigay sila ng valid reason bakit hindi nila nakolekta. At yung mga nakakolekta naman ng kanilang target at mas malaki pa, nagbibigay naman sila ng message what they did, kung bakit nila nakolekta. Nagbibigay sila ng strategies na ginawa nila para malaman din ng mga kasamahan nila. Until such time, gumanda ang ating collection. Malaki ang pagkakaiba ng kooperatibang ito kumpara sa iba pang mga electric cooperative sa Pilipinas. Ang Quirino Electric Cooperative ay nasa ilalim ng pamamahala ng 2 pamunuan. Ito ay ang CDA o Cooperative Development Authority at NEA o National Electrification Administration. Ayon sa karanasan ni Roslyn Cristobal, ito hindi madali para sa kanilang operasyon. Ang COOP kasi, ang Kirelco is CDA, under CDA siya, Cooperative Development Authority. Dati kaming under the umbrella of the NEA, pero nag-convert kami to CDA. Yun yung nangolekta kami ng share capital stock ng ating mga member consumer owners. So, nung dumating yung 10531 ng NEA, medyo naging dalawa yung namin. Naging hindi pwedeng, although CDA registered kami ngayon, covered kami ng 10531, which is mahirap sa part ng kooperatiba, lalo na at maliit nga kami. Although extra large na yung classification namin ngayon, mahirap yon kasi bali parang ang dami-dami ng compliances doon sa NEA, doon sa CDA, may ERC, ganun. Parang naging dalawa yung amo namin. Nung aprubahan naman yung RA 18531, so doon na lang kami ulit na bumalik na since ang sinasabi doon, whether you are a CDA, Co-op, or NEA Co-op, ay isusupervise ka ng National Electrification Administration. So doon nag-comply ulit kami sa mga reporting. Nung unang evaluation namin, category C, then naging B, then itong 2018 is category B pa rin. Nitong 2019, wala pa naman pong result. So malalaman na lang siguro before the celebration of the NEA Week. Ilan sa mga dating empleyado ng Kirelco ay nagpahayag din ng saloobin ukol sa kanilang karanasan bilang kawani ng kooperatiba. Isa na rito ang dating General Manager na si Clemente Salvador na 2 beses nang nakatanggap ng Outstanding General Manager Award mula sa NEA. Masaya niyang ipinagmalaki ang mga naging accomplishments ng Kirelco noong dekada 90. Upon assumption as General Manager in 1990, I was only 34 years old. No?
1990, naging Category A na. And I was judged as Outstanding General Manager of the Year ng NEA. 2 years ho, 1990 to 1991. And in the year of 1992, I was sent to Indonesia for a scholarship grant by NEA. Ang Hall of Famer kasi pag nag-A ka kasi at nakuha mo ng 2, 3, 4, 5, ganun, tuloy-tuloy, Hall of Famer ka. At kung maaari, wala kang kalaban. As member consumers ko ngayon, sa nakikita ko sa serbisyo ng ating manager, si Jimmy, saka yung mga tao niya, Alwar, committed ho sa mga member consumers. And any problem that will come arise, may brownout man, mayroong mga nangyayaring hindi maganda, in-action ang kagad ni Jimmy. So I really salute the management and the board of director of Kirelco. Malaking karangalan para sa isang kooperatiba ang makatanggap ng award mula sa NEA. Nakakatulong ito para ma-inspire ang mga empleyado at lalo pa nilang pagbutihin ang kanilang trabaho. Sa gayon, makapagbibigay sila ng mas maayos na serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Tulad ng serbisyong ibinibigay ng isang dating lineman na ngayon ay isa ng alkalde makalipas ang ilang taon. Ito ang kwento ni Willard Abuan Sr. na dati lamang umaakyat sa mga poste at nagkukumpuni ng mga linya ng kuryente sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ngayon, isa na siyang ganap na alkalde ng bayan ng Cabarugis. Wala naman tayo naging problema sa mga empleyado. Nagtatrabaho naman sila, masisipag. At sinusunod naman nila lahat yung mga programa ng Aurora Electrification Program. May empleyado tayo dito na pagdating ko dito noon sa Kirelco, kasama ko siya sa engineering department. Isa siyang leadman noon. Nakasama ko rin yan sa construction sa mga energization ng mga barangay. Yung mga remaining barangay noon, kumandidato siya bilang sangguniang bayan ng Cabarugis. Then natapos niya yung 3 terms niya. 3 terms na sangguniang bayan. Then, kumandidato ulit siya ng sangguniang panlalawigan. Nitong nakaraang eleksyon, bumalik siya na mayor ng Cabarugis. Hindi man madali para sa Quirino Electric Cooperative na mas maitaas pa ang kanilang kategorya. Malaki ang kanilang paniniwala na mas lalo pang mapapaganda ang kanilang serbisyo sa buong lalawigan ng Quirino. Nagplano naman ng Kirelco ng pagtatayo ng another 10 MVA substation. Ito nga yung nakikita natin ngayon na bago na hopefully itong buwan na to na March, ma-energize na itong substation. Pagsisilbihan ito ng bayan ng Madela, Nagtipunan, at saka some parts of Isabela area na meron kaming sakop kasi na 18 barangays from the San Agustin, Isabela na binigay sa amin. Yun yung mga bayan na masisilbihan itong 10 MVA substation. I-improve natin yung reliability, yung ating power quality para sa ating mga consumer. Through rehabilitation, sabi ko rehabilitation ng ating linya, reconductoring, pagpapalit ng maliit na wires into malaki na size ng wires para yun din mag-redown din ng system loss. Sa ngayon, at dumadami nga yung programa, ina-empower nga ni NEA Administrator, mas lalo silang nasasatisfy ngayon kasi ongoing nga yung organization na namin ng barangay level, tapos na kami doon. And nasa municipal level na kami. So, yung kasi doon sa MCOP, ang ano namin doon, ang tawag namin, Member Consumer Owners Program for Empowerment. Yun yung ano na ngayon ni mandato na ni NEA Administrator ngayon. So, tapos na kami sa barangay level, ngayon nasa Municipal Summit na kami. Sa mga member consumer po dito sa Quirino, ang masasabi ko, dapat tayo ay magtulungan upang sa ganun ay maiangat natin ang ating kooperatiba. Yung mga kapwa Quirinians na nasa malayong lugar, liblib na lugar, sana matugunan yung mga pangangailangan ninyo na magkaroon din kayo ng mga kuryente
Sisikapin namin mga board of directors, management, na lahat ng pangailangan ng ating member consumer ay maibigay sa lalong madaling panahon. Ang pagbabago ay isang hamon, isang katotohanan hindi dapat sinusukuan. Isang laban na dapat ipanalo para sa inaasaman na progreso. Tulad ng ipinakitang laban ng lalawigan ng Quirino at ng Kirelco na naniniwalang pagkatapos ng daluyong ng mga pagsubok, ang pagsisikap at katatagan ay magbubunga ng mabuti sa dakong huli. Pinakita sa akin ng napakagaling na board of directors, of course, together with their dynamic general manager, si Manong Jimmy, ang kanilang mga plano at mga blueprints for development. So nag-expand sila ng capacity. They're also trying to partner with power generators. That way, Quirino will be self-sufficient. Ang nagustuhan kong thrust nila ay, kasi kapareho sa thrust ko, ay they're looking into renewables. Ang gusto sana natin dito sa Quirino, clean energy, renewable energy. So, yun, doon kami nagtutugba, pareho-pareho ang plano ng Quirelco sa provincial government. Unlad, Pilipinas.